Hi mga kaipunaryo, kamusta na po kayo? My question to you is this, are you feeling down lately? Yung tila ba nawawalan ka na ng pag-asa? Bakit? Kasi nakaka-experience ka ng financial stress that is also affecting your mental stress. Di ba? Paano ba natin ang ma-achieve yung tinatawag nating financial success with good mental health? Yan po ang pag-uusapan po natin ngayon. Kung gusto nyo malaman, tune in, don't tune out. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shane Kitaan, ang inyong pambansang wealth coach. Ito po yung channel ng mga ipunaryo at ng mga payaman. Maraming salamat po sa pagtutok sa channel na ito. Kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, I encourage you to subscribe, click the bell button, sama na natin pating all. So, ano po yung expect natin sa video na ito? First, ang pag-uusapan po natin ang relasyon po ng mental and financial health. Pangalawa, ano po magiging consequence pag hindi po natin inayos ang ating financial health? At pangatlo, paano ba natin ma-achieve yung financial success? Nakasama rin ang ating mental health. Paalala lang po, ang financial health ay isa lamang sa marami pang aspeto na maaring makaapekto sa ating mental health. Hindi maaring direktang ikumpara ang kalagayang pinansyal ng isang tao sa kanyang mental health status. So first, bakit ba natin kailangan pag-usapan itong mental health? Kasi itong mental health na ito ay nagiging malaking issue niyan because of the lockdown. Maraming taong nawawalan ng work, At the same time, syempre nawawalan ng pag-asa. It refers to our emotional, psychological, at the same time, social well-being. Kasi kung paano ka mag-isip na apektuhan ng pakiramdam mo, na apektuhan mga desisyon mo sa buhay, and then yung pakikisama mo sa tao, the relationship between mental and financial health, is really essential. Kasama na dito, paggastos mo ng pera, pagkita ng pera, yung mga financial habits mo. Para patunayan na may connection talaga, alam nyo ba, according to Money and Mental Health Policy Institution, 1 out of 5 people with mental health problems are in debt. Yes, may utang po sila. And out of 5,600 people with mental health problems surveyed, alam nyo ba, 86% of them, ang mangyayari po niyan, palala po ang kanilang financial situation. Oo, kung may mental health issues sila. Then, 72% of respondent na may mental health problems, alam nyo nangyayari po? Mali po ang kanilang mga desisyon, napapasok po talaga sila sa mga scams, or if not naman po, mabilis silang mangutang. So, my friend, if I just describe your financial situation right now, baka hindi mo alam, baka meron ka na ring mental health issue. Bakit po? Kasi according to research by journal ni No Amit po, ang pagkakaroon ng utang ay isang major financial risk. And then, ito po ang nagkukos ng tinatawag na depression, number 1, anxiety, worry, stress, at suicide. So, kung makikita nyo po talaga, ang dami na pong datos na nagsasabi po, mental health is important. Right? Financial health is also important. So, you need both. So, you need mental and emotional na talaga maging healthy para you will live a happy and fulfilled life. Ang next na process mo, next step, magkakaroon ka ng financial difficulties or challenges. So, tulad na hindi ka na makakabayad sa mga pangailangan mo, hindi ka na makakaprovide sa pamilya mo, hindi mo na mababayaran yung utang mo. So, yung financial difficulty naman, ang magiging next cycle niyan, friends, magiging stressful ka, may anxiety ka, 'di ba? May suicidal thought ka. And then, after that, papasok ka na saan? Depression. Pag pumasok ka sa depression, ang next stage mo na, magkakaroon ka na ng mental health problems. At kung nagkaroon ka na ulit ng mental health problems, magkakaroon ka ng financial difficulty. Nakigets nyo, paikot-ikot lang tong cycle na ito. It's a vicious cycle. Kaya nga, the question is this. Ito na yung final question. How do we achieve financial success with good mental health? Grabe naman talaga. Alam mo, sa haba-haba ng opening po natin, dito lang po tayo babaksak. So, itong mga practical tips ko po sa inyo para makalabas po tayo sa ating financial situation para mag-improve din ang ating mental health. Number 1, you work hard to earn more money. Okay, kailangan maging produktibo tayo, di ba? Ang goal natin sa buhay to become productive, di ba? Para kumita tayo ng pera. So, ngayon, pag kumita ka ng pera, ang goal mo, once you earn money, ang goal mo is to save more. That's the next strategy.
So, pag kumita ka na, ang goal mo, mag-ipon ka para magkaroon ka ng tinatawag na reserves. Just in case magkaroon ka ng emergency, hindi ka mai-stress. And then, pag meron ka ng tinatawag na emergency fund at meron ka ng ipon, ang goal mo sa pera is to invest the money. Oo, bakit? Para may consistent source of cash flow ka. Whether it's active, whether it's passive, para pagdating ng panahon, may surplus ka na, ika nga, malilesen ang burden mo sa finances mo. Pag nalesen ang burden mo sa finances mo, ika nga malilesen din yung mental stress mo. Diba? It goes hand in hand. Pero finances is only one aspect. Pero kailangan din natin pangalagaan ang ating physical well-being. That's the reason why, ladies and gentlemen, especially in times of pandemic, we live a very sedentary life. Ibig sabihin, hindi na tayo masyadong gumagalaw. Parati tayo nakaupo or probably nakasarap sa computer, nanonood ng Netflix. So stay physically healthy. Kumain ng tama, mag-exercise. Ang physical health po natin also affects our mental health. As a matter of fact, ako po ay nagpagawa ng pool. May pool na po kami ngayon para makapag-exercise po ako. Number 2, practice self-care. Kailangan magkaroon din po tayo ng me time. Hindi pwedeng trabaho lang, 'di ba? Para pambayad lang ng mga bills and expenses. Kailangan rin mag-relax ka. Syempre ngayon, the way to relax po is mag-travel. Pero syempre, ngayon hindi tayo pwede mag-travel. So kailangan mag-bonding time with the family, pwede ka mag-workout, mag-yoga, zumba, dancing, maghanap ka ng hobby na talagang love na love mo, matulog ka ng maaga, 'di ba? 8 hours sleep, feed yourself with good books, 'di ba? Inspirational. Alam niyo mga friendship, nakakatulong talaga lalo na kung nakasubscribe kayo sa channel na ito. At the same time, mag-subscribe ka na rin sa podcast ng Think Positive. And then last but not the least, dapat may work-life balance ka rin. Since work from home po tayo kadalasan, kailangan po meron ding oras na titigil tayo, may oras na magtatrabaho tayo. Ako, I always end my day at 5 or 6 p.m. And then, pangatlo pong kailangan natin gawin in order to take care of our mental health is this. I suggest, mga friendship, seek help from your family and loved ones. Huwag po natin akuin lahat ng problema sa buhay. Humingi po tayo ng tulong sa ating pamilya at mga mahal sa buhay, lalo na kung meron tayong pinagdadaanan. Huwag mong kimkimin yan, my friend. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Maraming nagmamahal po sa inyo na handa kang tulungan. Kahit feeling mo na hindi ka kayang tulungan, you must reach out, my friend. Okay, reach out lang. And then kung ikaw naman nakikinig na may family member na alam mo may pinagdadaanan ng mental issue at nadidepress na, do not forget to always check out your families and friends. Alam mo, napaka-importante na bigyan natin ng support system para masuportahan natin sila. And last but not the least, itong pinakamahalaga. Kung hindi mo na talaga kakayanin at kung hindi mo na kayang tulungan ang kamag-anak, kaibigan mo, seek professional help. Mental health issue require help from mental health professionals. Seek help kung meron kang mga symptoms. Like for example, may kakilala ka o ikaw mismo, hindi ka na nakakapag-isip ng maayos, may unhealthy eating habits ka na, kakaiba na yung pagkaintindi mo sa sinasabi ng iba. In other words, parati ka ng praning, may mood swings ka, kakaiba ng pagkilos mo, you detach yourself, naglalak ka na sa sarili mong kwarto at wala ka nang gustong makausap, at ikaw ay parating nalulungkot, naiinis at nagagalit at naiirita. If you are feeling this already, my friends, hindi to biro. That's the reason why yung DOH po ay gumawa ng isang programa. They're launching yung abot kamay ang tulong para sa mental health. Kung kayo po ay wala na kayong talagang mapuntahan at makausap at di kayo naunawaan ng inyong mga mahal sa buhay, tawagan niyo po ang National Center for Health and Mental Health sa number na ito. Ito na ilalagay ko na sa screen. Guys, reach out to them. They are the people who can really help you the most because they are healthcare professionals. I hope I have enlightened you in this session. Why am I talking about this? Again, financial health isn't all about money. It's about creating a healthy mindset. Ang spending decisions natin, nakasalalay yan eh. 'Di ba? Based on how you think and what you feel. And mental health is conditioned by our financial habits. So ikaw, friend, pwede ka bang mag-comment sa video na ito? Kung tinapos mo tong video na ito, I highly recommend na mag-comment po kayo. Ikaw ba ay dumadaan sa mental stress? Ikaw ba yung dumadaan sa financial stress?
Ano bang pinagdadaanan mo ngayon? I-comment mo dito. At the same time, kung po pwede lang, ang suggestion ko, uulitin ko, tawagan nyo po itong mga numero ng National Center for Mental Health. Okay? They will help you. Okay? Walang masama kung hihingi tayo ng tulong. Ang masama, pag pinabayaan natin at lalo pa tong lalala. I hope that I have enlightened you. At kung na-enlighten naman kayo mga friendship, paki-like lang itong video na ito at i-share nyo itong video na ito para sa mga tao may pinagdadaanan. Okay? Thank you very much for tuning in. This is Chinkitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive.